Ano itong posting ni Maharlika sa Buljakan? Ang nakakakilabot na plano laban kay VP Sara. Hindi lang laban kay VP Sara, pati sa mga vloggers, mga kabibig. Nakakilabot kung basahin mo talaga to. As in, talagang sabihin mo, ano nangyari sa gobyernong ito? Ganito na ba sila ka-desperado para lang talagang mawala sa pwesto si VP Sara? At kung si VP Sara ay ma-impeach, alam nyo na kung sinong uupong bagong vice presidente. Si Martin Romualdez daw di umano, mga kabibig. Naku, nabasa ko to, trending, pinag-usapan to ngayon. I don't know kung saan nakuha ni Maharlika ang mga issue na ito. Well, we need to confirm this at sana merong magsalita. Kasi parang ang mga tao ngayon ay kinakilabutan na, mga kabibig. Pasensya na, yung ring light ko, ang ring light ko kinakilabutan na din, mga kabibig. So eto, kabibig, i-share ko sa inyo ang nabasa ko sa posting ni Maharlika. Screenshot ito na maraming Pilipino ngayon, mga kabibig. So eto na, basahin natin una ito. Ito. Ay, yung gusto ko yung yung my screen. Wait for awal, kabibig, i-share ko ulit yung my screenshot na ba. Tapos as in, sabi ko, no, kawawa si VP Sara. Ito, kabibig. Ito. Yan November 18, 2023. Panoong sinabi ng puting ahas na i-eliminate or gogor-gorgorin si VP Sara at mga vloggers para manatili sa power ang mga vangag. Ito na ang nangyari ngayon. Lahat tayo na kritiko ng vangag Marcos, smuggler, kidnapper, admin ay patahimiking, tatakutin, kakasuhan ng fabricated crimes, pa-contempt at kung ano-ano pang kajutahan ni Lisa Tanas itot-itot. And the worst thing is, gorgorin tayo. Naku! Yung mga broskong supot duwag pa rin at walang yagballs para ipagtanggol ang taong bayan laban sa mga addictos benedictos. Kaya na naman, namin ninyo ang mga ginuyupak na bagong bangag ng bangag na Pilipinas. Magdiwang kayo at hayaan na lang ang mga anak nyo na maging bangag din katulad ni Marcos Jr., Lizal Itot, at ng mga kampon nila. Ito kasi ang nabasa ni Maharlika. Yan Oplan, eliminate the enemies. Sino kaya, mga kabibig, ang nag-send kay Maharlika nito? Basahin natin ang yung Oplan, eliminate the enemies. Ipinatutupad na ng Malacanang ang Oplan, eliminate the enemies, kung saan ang mga pangunahing layunin ay makontrol ang lahat ng sangay ng gobyerno at manatili sa pwesto ang pamilyang Marcos 2022 to 2028. Nako, Tambalos-Los Romualdez 2028 hanggang 2034 at Sharice Marcos 2034 hanggang 2040. So, ilang years? 3 times 8, that is, ilan ba? 24 years? Una si Marcos hanggang 2028 daw. Tapos susunod si Romualdez 2028 hanggang 2034. After Romualdez, si Charis 2034 to 24, di Charis Marcos daw. Ang sequence of events nila ay ganito. At ito daw ang plano nila. Gibain si VP Inday Sara gamit ang confidential funds issue. Subalit ano ba ang katotohanan? Meron bang pagkamali si VP Sara? Wala. Ito na. Nag-request lang si Inday sa Office of the President kung maaari siya mabigyan ng pondo na gagamitin bilang confidential fund. Pumayag at nagbigay ng pahintulot si Kuting at nagbigay ng direktiba na hanapan ng pondo at binigyan. Binigyan gan ang request ni Sara. Ito pa. Nasaan ba yun? Itong ba gawin ang solve case o isa sa mga statistics na lamang? Ay, removal of Sara Romualdez is new VP. Hala. Through impeachment, they will remove Sara through the help of the heavily corrupted House of Representatives and the full cooperation of the compromised and unprincipled Senate. When this happened, power is now absolute in the hands of one family, and the Philippines and the Filipino people are doomed. Hala, ito pa.
Bibigha. Maharlika at vloggers. Malaki talaga ang nakalaan sa mga critical na vloggers para alukin at suhulan, tumahimik lang at tigilan ang paglalahad ng mga totoong kaganapan sa pamahalaan. Si Maharlika ang numero unong target ng mga aso ni Ahas at Tambaloslos. Hinahanap kung sino ang tamang linya papunta sa kanya o dili kaya magkano ang halaga kapalit ng pananahimik niya. Tanggap at aminado sila ni Kuting na siya ang number one media assassin at kung hindi makontrol ang malaking sakit sa ulo at balakid sa kanilang mga plano ni Tampaluslos. Nako, kung hindi na itumba at gawin unsolved case, o isa sa mga statistics na lamang, hala mga kabibig, ano itong mga post ni Maharlika? Sino kaya ang nagbigay ng mensaheng ito ni Maharlika? Nakakatakot kabibig. Di ba? Ganitong klase yung plano nila kay VP Sara sa mga vlogger at may Maharlika. I don't know ha, wala pa naman tayo na ano ba, na tawag ito, dokumento na nagpapatunay na totoo itong mga sinasabi ni Maharlika. Pero mga kabibig, ang mga netizen ay nagkomento. Ito ang komento, kailangang manalo ang PDB laban. If we can get at least 6 PDB laban candidate elected in May, VP Inday Sara is safe until 2028. That is the plea of PRRD. Oo nga no. As in, na-shock ako kung bakit si PRRD ay nangampanya pa, knowing na si PRRD ay matanda na, alam na niya kung anong gagawin, pero bakit siya humihingi ng pabor sa mga Pilipino? Sabi pa nga, please, huwag niyong kalimutan ang anak ko. Botohan natin ang PDP laban para sa anak ko. So it means itong mga sinasabi ni Maharlika, ang posting ni Maharlika, pwede nating i-connect yan sa statement ni PRRD. So it means alam ni PRRD ang ginagawa nila to get all the PDB laban candidates elected to save VP Inday Sara from this foolish impeachment. Man can make many plans, but always the plans of God that will prevail. So let us stand in the gap, interceding for our nation's transformation, better and godly nation. Yun din sabi ni VP Sara, narinig niya sabi ni Castro na ipapa-impeach daw siya sa 2023, palang plano na nila. Hindi ba si Castro ang unang bumulgar na ipa-impeach na si VP Sara? Grabe, legit talaga, walang duda. Pwede siguro itong maging exhibit sa korte para mapatibay ang depensa ni VP Sara sa impeachment, just asking. Kasi totoo talaga, kawawa ang Pilipinas. Sabi ni Mia Morco, ang sama-sama nila. Manaig ang kabutihan sa kasamaan, hindi natutulog ang Diyos. Huwag nating hayaan na maging ganon ang bansa natin. Lalaban tayo para sa ating mga anak at apo. PDP all the way. Wala ng people power. Kailangan natin na botohan ang PDP laban. Naku, yan ang statement ng ilang netizen. Naku, kung totoo man itong mga posting nila ba, nakakatakot mga kabibig kung totoo man ito. Kasi sabi dito, si Marcos daw hanggang 2028. Pagkatapos ni PBM, si Martin ang papalit. 2028 to 2034. After Martin, si Sandro Marcos, 2034 to 2040. So, tatlong termino. Marcos, Romualdez, Marcos. Naku mga kabibig. Ano ang iyong komento tungkol dito? Parang nakikilabot. Naramdaman ko ang kilabot kabibig. Kung totoo ma itong mga posting ni Maharlika. Inowing ito si Maharlika. May mga, ang tawag ito, mga puting ahas daw di umano. Pero, kabibig, ito lang ha. Kung talagang totoo itong plano nila, laban kay VP Sara, nangyayari ng impeachment. Tapos si Pangulong Duterte, kahit gabi na, tumayo talaga sa Maisogal sa Cebu at talagang humihingi ng tulong na botohan ang PDP laban. Tapos itong TRICOM, si barbers at saka sa mga vloggers, 'di ba? So nakikita na kung ating titingnan talaga ba yung connection nila, it's all about the Duterte, na dapat mawala sa landas ang mga Duterte. Dapat maging tahimik na ang mga Duterte at hayaan na ang bagong administrasyon ang tawag dito, kukontrol sa Pilipinas or mag-a-administer sa Pilipinas.
mga kabibig. So, sana hindi ito totoo kasi nakakatakot mga kabibig. 'Di ba? Para lang ding martial law. Kasi hinayaan nilang magkaroon ng eleksyon, pero sila rin ang nagpalit-palitan ng pwesto. Una si BBM daw, tapos si Romualdez, tapos si Sandro. Tama kaya yan kabibig? So, sana hindi no because alam naman natin yan. Itong si Pangulong Bongbong Marcos, talagang maunawain naman to. Para meron siyang mga programa sa gobyerno. Pero ang tanong, nararamdaman ba ng mga tao ang programa ni BBM? Sabi ng ilan, for 3 years siyang nakaupo, parang hindi ramdam namin na may presidente. Oo, laganap ang drogas. Kaya nga sa Facebook, makikita natin ang mga ginagawa ng ibang tao. Naging na-vlog na. Nag-vlog na yung ibang tao, nag-yup-yup ng ano-ano dyan, ng hangin. Diba mga kabibig?